ko na maluwag na maayos ang lagay na anak ko. Malaki ang natutunan ko sa pangyayaring yun. Mahirap maging nanay. Pero wala akong choice kundi tanggapin yun at pagbutihin ang tungkulin ko bilang ina ng mga anak ko. Daniel, namalengke ako kanina. Dinamay ko na rin kayo. Salamat ate. Nakakaya naman sa'yo. Nako, kung hindi lang kami malayo, araw-araw ako nandito. Ano yan? Ano na? Nako, Daniel! Nako, Daniel! Pinaghalo mong puti sa dekolor. Ay, nako. Sige na. Sige na. Ako na dito. Ako nang bahala dito. Salamat ate ha. Kasi, kung hindi mo kaya, kumuha ka ng katulong. Eh, wala pa kasi yung pera eh. Sa ngayon, nakalaan yung gastusin sa mga anak ko eh. Sige na, sige na. Pakipasok na ng pinamalengke ko. Okay. Na 30 minutos para siguradong patay ang mikrobyo. Saan ba yung lilo ko? Hindi mo na naman alam kung saan mo nilagay? Hay, nako Daniel, ikaw talaga. O paano, ikaw na bahala sa mga bata ha? Huwag mo silang pababayaan. O yang si Andre, hindi yan marunong magpaligo sa sarili niya. Kuskusin mo yung singit at kilikili ng anak mo ha? Si Maricel, may pagkamaarte ang anak mo ha? Palibasa babae. Huwag mo silang pababayaan sa pagkain. Dapat mo sustansya ang kinakain nila, pati yung bawang sa eskwela. Baka kung ano-ano lang kinakain nila doon. Mahal, marunong na ako sa gawaing bahay. Magluto, maglaba, maglinis at mag-alaga. Masarap to ah. Sarap! Kaya ko na maging nanay sa mga anak natin. Anak, gabi-gabi na. Inumin mo itong tsokolate nyo. Tapos siya, pahinga na kayo ha. Oh. Wow, very good. Mas kagad ah. Thank you, Dad. Thank you, Dad. Good night. Ate, sensya, ginabi ako ha, pero nais ko na yung mapapeles si Lydia. Ay, naku, salamat ah. Huwag kang mag-alala. Napakain ko na yung mga bata at natutulog na rin si Dondon. Nakita mo na ba yan? Kanina ka pa hinihintay ng mga anak mo. Excited na excited at sabay-sabay niyo daw bubuksan. Oo, sige. Sandali ah, tatawagin ko lang. Maricel! Ay, Andre, halika dali. Nandito na ang daddy niyo. Daddy! Oo. Kaya natin to. Wow! Sa atin po to, Daddy. Oo. Padala ng Tara, mami buksan na niya. natin. Ano kaya laman yan ako? Wow! O yan o. Ate, Ang ganda naman yung ganda. Ang dami niya na. Sapatos po. Ganda. Ganda ng sapatos. Maricel, halika, pili ka dito. Ba't hindi ka pumipili? Ito yung mga picture ng mami ninyo. Diyan siya nagtatrabaho. Eh, sabi niya, balang araw, makakapatayo rin tayo ng bahay na ganyan kaganda. Di ba? Oh, tingnan mo, ate, oh. Si ate mo. Bakit mo dali? Maricel yan o. Oh, eto. Tingnan mo. Andre. Eto. Gusto mo yung kulay? Opo. Hindi. Bakit anak? Namiss mo na ba ang mami mo? Daddy, kung magpapatayo pa po ng bahay si Mami, ang tagal niya po mawawala. Eh, ang pag-usapan nga namin eh, harap raw niya ako ng trabaho doon. At habang nandun ako, siya naman yun dito sa inyo. Pero hanggat sa hindi pa nangyayari yun, huwag mo na malulungkot ha. Ito, padala sa'yo ng mami mo. Oh, halika na. Pili na tayo dito. Pili na. Uy, sayang. Sukatin mo na, dali. Lumipas pa ang mga taon, naging maunlad ang buhay namin. Hanggang sa nakapagpatayo kami ng bahay na katulad ng iba. Bilib na talaga ako kay Maring Rosario. Akalain mo, ang bilis nyo nakapagpundar. Eh, maglilimang taon pa lang siya sa Italy, ah. Nakabili na kayo kaagad ng bahay. Samantalang si Commander nga, 10 taon ng binuo eh. Tsaka lang napaganda yung bahay namin eh.
Ewan ko sa'yo. Basta ako, lahat ng padala ng Rosario nasa bangko. Ikaw, sa Biros mo yata dinideposit mo eh. Ingay dyan, mamaya marinig ka ng anak ko. Maniwala pa yun eh. Bago na. Sige, Bago na. Eh, mano lang hayaan na nating marinig ka? Eh, totoo naman, di ba? Basta, pag ikaw hindi ka nagtino, may karma yan. Pare, alam ko ginagawa ko. Ang importante, kung sino mahal ko. Sino mahal ko? Sino ba? Eh, asawa ko. Aba, eh dapat lang na mahalin mo yung asawa mo. Dahil yung asawa mo, yun na nagpapakain sa'yo. Nagsalita pare-pareho lang tayo. Ano pinag-uusapan nila? Doon na natin sila pakailangan. Doon na lang tayo. Dapat. Saan mo na? Saka pala pare, tinawagan nga pala ako ni Mrs. Thank you. Pinasusunod na ako sa Italy. Ha? Bakit? May trabaho ka na ba doon? Wala pa. Eh madali na yun, marami naman trabaho dun eh. Oo, dali mo trabaho. Ano, subukan natin. Paano yung mga anak mo? Eh, payaya naman sila eh. Tsaka malalaki na sila. Kaya kung ako sa'yo, maghanap ka na rin ng yaya mo. Para maiwan mo sila. Bata pa yung bunso ko eh. Ayaw mo. Siguro, kakausapin ko muna si Rosario. Kasi, pero... Pare, tulungan mo ako sa mga papeles ko ha. Mula noon, naging maginawa na ang buhay namin. Sanay na rin ng mga bata na wala silang nanay at ako nag-aalaga sa kanila. Ang buong akala ko, magiging normal na ang takbo ng buhay namin mag-aama. Huwag niyo binusan to, sisirain to pindo. Bakit? Ano ba nangyari?